would be so happy if you would bring love on Christmas Day. No greater gifts Easter than love. People you don't know smiling out hello, is a joy in Christmas Day. From the store, why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring love on Christmas Day. No greater gift is as a love. Tayo po'y manalangin. Isang napakagandang hapon po sa iyo, dakila naming manlilikha. Bumabati po kami sa iyo ng isang napakaligayang Pasko. Salamat po, Panginoon, sa isang buong taong pinagkaloob mo sa amin dito po sa sambahayan ng Magil. Salamat po sa isang taong lumipas na puspos ng biyaya na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, sa darating pang panahon, ang inyo pong Santong Espiritu ang palaging gumabay sa bawat isa sa amin upang patuloy naming maisagawa ang mga gawaing nauukol para sa iyong dakilang pangalan. Kayo po sana ang sumama sa amin sa aming pananambahang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagbasa ay matatagpuan natin sa Mateo 2, chapter 1 to 12. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinapanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila sa bata ang piling ng kanyang ina si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata.
Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip sa huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Meron po bang purok na maghahandog ng awit? God is good. All the time. Ito po ang ating ika-6 na simbang gabi. Congratulations po sa naka-6 na ng pananambahan. At tayo po ay patuloy na sama-sama. At ang atin nga pong pananambahan ngayon ay nakatalaga bilang Congregational Service and Fellowship. At meron po tayong gaganaping gift giving. Handa na ba ang mga regalo sa Pasko? Pakitanong nga po sa inyong mga katabi, handa na ba ang regalo mo sa Pasko? Sabihin po natin, ang mga pantas ay nakahanda na ang mga regalo. Ating pong pagninilayan ngayon ang paksang mga pantas, tuloy-tuloy na paglilingkod. Ito po yung hamon ng buhay ng mga pantas, ang tuloy-tuloy na paglilingkod. Ang ating nga pong paksa ngayong Kapaskuhan ay Christmas, a challenge or a call for discipleship. Ang Pasko bilang hamon at pagtawag sa paglilingkod o pagiging alagad. At ang mga pantas po, tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod. Hindi po nahinto. No? Sila po ay dire-diretso sa paglilingkod. Bakit kaya? Kilala natin ang mga pantas bilang meron silang inihandang regalo o handog para sa bagong silang na hari, para sa batang si Jesus. Sa ating pagninilay, hinggil sa kanilang buhay, alamin natin ang aral ng mga ginawa ng mga pantas o ng tatlong hari sa paghahanap kay Jesus, ang hari ng mga Hudyo, ang hari ng mga hari. Opo, ano nga po ba ang mga aral na mahalaw natin mula sa buhay ng mga pantas? Sa sandali pong ito, inaanyayahan ko tayong lahat upang pagnilayan natin ang tatlong bagay o aral mula sa kanilang buhay at bakit ang kanilang paglilingkod ay isang tuloy-tuloy na paglilingkod. Una po, ang paglalakbay at paghahanap ng mga pantas sa bata o sa sinilang na hari, si Jesus, ay nagbibigay sa atin ng kahulugan ng pananampalataya at pag-asa. Ano nga ba ang kahulugan ng pananampalataya at pag-asa?
para sa atin. Sa panahon pong ito, ayon sa mga Bible scholar, napakahirap maghanap kumpara ngayon na marami ang pamamaraan at teknolohiya na matunton ang hinahanap. No? Kung titingnan po natin ay nung panahon ng mga pantas, mahirap maghanap. Pero ngayon, alam natin napakarami ng mga teknolohiya upang madali nating matunton o makita ang ating hinahanap. Nadidiyan ang compass, detector, GPS, Global Positioning System, yan po yung nasa itaas. Naririyan pa rin ang satellite o mga gadget na makabago na makatutunton o matutunton ng isang tao o bagay na hinahanap. Pero sa panahong iyon, wala pong makabagong gamit. Hindi madaling maghanap. Kaya medyo merong pong malaking hamon para sa mga pantas ang kanilang paghahanap. Sa kabila po ng lahat ng yon, na kanila nga pong natunton ang lugar na kung saan ay naging dako ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay dahil sa gabay ng liwanag ng tala. Ang kanilang pananalig at paniniwala ay tunay na napakalaki. Opo, para sa atin ang buhay ng mga pantas ay nagpapakita sa atin na sa pamagitan ng kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos ay walang imposible sa ating pong buhay. Kahit na ito ay napakahirap matagpuan at mapanganib ang landas na kanilang tatahakin, sa patnubay ng Diyos ay matatagpuan ang inaasam-asam nating pag-asa. Manalig lang tayo ng todo-todo, mahanap natin ang tunay na buhay at ang pag-asa sa piling ng Panginoon. Ang wika po sa Hebreo Kabanata 11, ang talata ay 1-2. Tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Yun po yung faith. Sabihin natin, faith. Yan po ang tinataglay ng mga pantas kung kaya't sila ay tuloy-tuloy sa paglilingkod. Meron silang faith o pananampalataya. Kaya kahit na mahirap ang kanilang misyon, kahit na po mahirap ang kanilang dapat gawin o i-accomplish, sila po ay nagtuloy-tuloy, dire-diretso, todo-todo, agad-agad. Ay kanila nga pong ginawa yung kanilang dapat gawin at na-accomplish naman po nila, natagpuan po nila ang kanilang pakay, ang bagong silang, ang Mesiyas, ang hari ng mga Hudyo. Ang ikalawa po na aral mula sa mga pantas. Makikita natin sa talata na ang paghahanap nila sa bata ay pagsasakripisyo at paghahandog ng kanilang buhay sa Diyos. Sino ba sa atin dito ang mga pantas na nakahanda na magsakripisyo at maghandog ng buhay para sa Diyos? Alam niyo po, ang mga pantas ay mga educated persons. Sila ay mga edukadong tao. At kilala ang kanilang trabaho bilang mga mahalaga pong profession ng panahong yon. Sila po ay mga astrologers. Sila po ang nag-aaral sa mga bituin sa kalangitan. Ang mga pantas na ito ay may kaya sa buhay sa bansang pinanggalingan nila. At ang sabi nga po ng isang pag-aaral o komentaryo, ang pagiging astrologers noon ay isang lucrative profession. Ibig sabihin, mataas po o malaki yung pong kinikita kapag ikaw isang astrologer. Kaya po hindi po basta-basta ang buhay nitong mga pantas na ito. Ibig pong sabihin, ang ganitong trabaho ay kumikita ng malaki dahil ang mga hari at reyna ang nagiging kliyente ng mga ito. Subalit iniwan ito ng mga pantas upang hanapin nila ang isang bata na isisilang
na mahirap na ang layunin nila ay sumamba at maghandog ng ginto, ng kamanyang at ng mira. Dito ipinapakita na kahit may kaya o yumayaman ng isang tao o edukado at maganda ang trabaho, ito po ay hindi sukatan ng dahilan ng kanyang buhay. Pinapakita po ito ng pagsunod ng mga pantas. Ipinapakita sa atin ng mga pantas na ang pinaka-ultimate purpose ng ating buhay ay hanapin ang Diyos at ibigay ang pinakamagandang regalo sa Kanya. Ano nga po ba ang layunin ng ating buhay? What is the ultimate purpose ng bawat isa sa atin? Ang mga pantas, ipinakita po nila, ito ay ang hanapin ang Diyos at ibigay ang pinakamagandang regalo sa Kanya. Ano ang pinakamagandang regalo kay Jesus ng mga pantas? Kung ating susuriin ang talata, Mateo, yung pong chapter 2, verses 1 to 12, hindi ginto, hindi kamanyang, hindi mira ang pinakamagandang regalo ng pantas kay Jesus. Sapagkat ang mga ito ay bagay lamang. Nawawala po yan. Hindi permanente. Ang pinakamagandang regalo ng mga pantas kay Jesus ay ang kanilang buhay. Sabihin nga natin, buhay. Ang kanilang pananalig o pananampalataya. Sabihin po natin, pananalig o pananampalataya. Yun po ang pinakamagandang regalo ng mga pantas sa ating Panginoong Hesus. At sa kabila ng panganib na kanilang hinarap at ang kanilang magandang propesyon na kanilang iniwan upang hanapin si Jesus, ay nagpapatunay ito ng kanilang ganap na pananampalataya kay Jesus. At nang makita nila ang sanggol na si Jesus, sila ay nagpatira pa at sinamba ang bata, tanda ng pagsuko sa Diyos. Yun po yung kapahayagan ng katalinuhan o karunungan. Yung pong kahandaan na magpakumbaba, yung kahandaan na sambahin ng Panginoon. Ano po ang ikatlo at panghuli? Matapos sumamba ang mga pantas, sila ay nagbago ng daan dahil sa babala ng isang anghel sa panaginip. Dito ay pinakita sa atin ng mga pantas na ang isang mananampalataya ay nararapat na magbago ng kanyang dawi o nararapat na magbago ng kanyang daan. Ang salitang daan ay nagsasabi na maling landasin o gawain sa buhay. Kaya nagbago po sila. Ang hamon ng salitang ito ay pagbabago ng uri ng buhay. Kaya nga po sabi doon sa step, yung pong step ay dating G12. Kaya nga po ang hamon doon ay ayusan ang buhay. Aayusin natin ang ating buhay. At ito pong mga pantas, ipinapakita sa atin ng kanila pong buhay na nagbago sila ng kanilang daan, nagbago sila ng gawi sa kanilang buhay. Mayroong pagbabago ng kanilang buhay. Kung dati ay masama ang pamumuhay, dapat gawing mabuti ito. Pinalalagay ayon sa tradisyon na ang mga pantas na ito matapos na makita nila sa Jesus at makauwi na sa kanilang tinitirahan o pamayanan, sila ay tumigil na sa kanilang trabaho at naging misyonero na sila ng Panginoon. Isa pang ginawa ng mga pantas dito ay kung bakit sila ay nag-iba ng daan ay upang hindi na nila makita si Herodes. Sino nga po ba si Herodes? Isang hari na malupit. Ganyan po si Herodes. Ayaw na nilang makita si Herodes. Dahil papatayin sila nito sa oras na ibalita nila, na nakita nila ang isinilang na batang hari. Sa katunayan, ang kanilang hindi pagdaan muli kay Herodes ay kapahayagan ng hindi nila pagsunod sa kasamaan o pagtalikod na nila sa kasamaan na siyang larawan at katangian ng pamamahala ni Haring Herodes. Si Herodes ay simbolo ng kasamaan sa kapangyarihan at pandaraya. Pinatutunayan dito ng isang Kristiyano na nakakita at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tigapagligtas, siya
ay isa ng bagong nilalang. Nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At ito po yung naging epekto sa buhay ng mga pantas. Nagkaroon ng pagbabago na ayos ang kanilang buhay. Opo, ang buhay ng mga pantas, hamon sa atin sa tuloy-tuloy na paglilingkod. Kung nakahanda ang mga regalo ng mga pantas para sa ating Panginoong Hesus, nakahanda na rin po ba ang pinakamahalagang regalo natin sa ating Panginoong Hesus sa pag-alaala natin ng kanyang kapanganakan pagsapit ng Pasko? Sabihin po natin sa ating pong mga katabi, salamat sa Diyos. Amen. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Makakarinig po tayo ng tanging awit mula sa Purok ng Iyam. Rebecca po.
Panginoon, narito po ang bahagi ng mga pagpapalang tinanggap namin mula sa iyo. Nawa po ay magamit namin ito sa lalo pang pagpapalaganap ng gawain mo dito sa aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatunghaling nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang saganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nasagol na dulot ng langit. Tayo'y mamahalan, ating sundin ang gintong aral, at mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magligaya. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mag-awit habang hindi tahimik. Ang araw ay sumapit, nasagol na dulot ng langit. Tayo'y mamahalan, ating sundin ang gintong aral, at mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magligaya. Mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magligaya. Lagay po natin ang mga kamay sa ating tapat ng ating puso. Salamat po, dakilang Diyos, sa kagalakan, lahatid ng pagdiriwang, ng pag-alaala namin sa inyong kapanganakan. Salamat po sa isang napakahalagang aral sa inspirasyon ng buhay ng mga pantas. Hindi lamang ang kanilang pagkakaloob ng mga material na bagay na ginto, kamanyang at mira, kundi higit sa lahat ay ang pagpapatibay ng kanilang pananampalataya at pag-asa at pagkakaloob ng kanilang buhay at pag-aayos o pagbabago ng kanilang gawi o ng kanilang buhay. Salamat po sa lahat ng ito. Sa amin nga pong ika-6 na gabi ng pananambahan at sa aming congregational fellowship at pagkakaloob ng mga regalo o alaala ng pagmamahal para sa aming pong mga kapospalad na mga kapatid at mga sambahayan. Naririto po kami at nagtatalaga. Kayo ang nagpadama ng wagas at dakilang pagmamahal sa pamagitan ng pagkakaloob po ninyo ng buhay ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat po ng ito iingatan namin sa aming puso at magiging sentro ng aming buhay, pananampalataya at paglilingkod. Pagpalain niyo po ang bawat isa po ninyong anak na naririto ngayon, natataglayin sa kanilang buhay sa araw-araw ang halimbawa ng mga pantas na tuloy-tuloy na paglilingkod. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at igawad po ninyo ang inyong bendisyon sa pamagitan ng tinig ng inyong abang lingkod. Ang masaganang biyaya ng pag-ibig at pagliligtas at patnubay ng ating iisang Diyos ang siya nating tanggapin at baunin sa ating paglilingkod at sa ating pagbabahagi ng buhay para sa lahat. Tayo magsabi ng Amen.
Nandun lang sa may lab. Sa may lababo. Ano sabi mo? Stop record.